Ang ating topic ngayon, patuloy tayo ng pag-uusap tungkol sa kulto, no? Sa mga cults. At ang ating kulto na nakasalang ay ang Iglesia ni Manalo, otherwise known as Iglesia ni Cristo 1914. At ang isa sa mga turo nila ay yung nasa hula daw na ang Iglesia ng Panginoon ay matatalikod, hindi na makikita, subalit maglilitaw ulit. At this time ay sa bansang Pilipinas. Isipin mo yun, ang daig-daig bansa ay sa Pilipinas talaga lumilitaw lahat. Kaya tingnan natin kung ano ba yung mga patunay na ginagamit nila sa mga pag-aaral na ito. Manlangin muna tayo. Tiningi ko sa Brother Ian, pangunahan tayo sa panlangin. Dakilang Diyos, Ama, salamat po sa mga nagdaang oras sa fellowship Panginoon. Salamat po at enjoy po namin sa salita. At pwede Panginoon ang presensya ng bawat isa. Yes, Lord. Pag-aaral po namin, O Diyos, na tungkol sa kulto ay maunawaan po namin ito, maintindihan, na sa ganon ay hindi kami madaya ng kalaban sa Panginoon. Tulungan nyo rin. So, is there prophecy about restoration of church in the Philippines? The Philippines in prophecy is given according to the doctrines of Iglesia ni Cristo. Kanilang tinuro ay yung John chapter 10 verse 16. So, punta tayo doon. Kung meron kayong mga Bibles, John chapter 10 verse 16. Sabi niya, ano ba ang katunayan na talagang inihula ay itinatag ni Kristo ang iglesia niya sa Pilipinas? Ito raw ang sagot, ito raw ay naihula nung sinabi ng Panginoon sa Juan 10:16 na meron pa siyang ibang tupa na hindi kasali doon sa kaharap niyang tupa nang siya ay nandito sa lupa. So ano ba ang ibig sabihin na siya ay mayroon pang ibang tupa? Ang ating pagkakaintindi doon, ito ay hula, tama yun. Sapagkat, basahin nyo nga ang 1:16, Brother Edmund. John 10:16. And other sheep I have, which are not of this fold. Therefore so I must bring, and they shall hear my voice. And there shall be one fold, and one shepherd. Yun, them also I must bring. That means, it is a prophecy na sometime in the future ay dadalhin, bibitbitin ng Panginoon at magkakaroon ng iisang kawan. So, hindi pa nangyayari yon during His time, kaya ito ay naging hula. But, ano ang ibig sabihin ng Panginoon doon sa John 10:16? Ang ating pagkakaintindi ron, this is a prophecy that God will continue saving people even though they are not in the Jewish race, but He will also save Gentiles. So, saan nakikita yon? Anong verse natin makikita ang patunay na mali ang intindi nila sa John 10:16? Ano ang patunay natin na itong hula na ito ay nagsasabi, itong John 10:16 na ito ay nagsasabi na hindi Hudyo lang ang ililigtas, kundi pati mga Hentil. Di ba yung John 3:16? Di ba? Sabi, God so loved the world. Ibig sabihin ng world doon, hindi Jews lang. The world. There will be one flock, and it is composed of both Jews and Gentiles. So that is just one of the verse na world means not only Jews but also the Gentiles. So
Hindi po ito tumutukoy in John 10:16 sa bansang Pilipinas. Makita natin, isa-isahin natin ang ibig sabihin nito. Meron ditong binanggit na sheep. Tapos, meron ditong fold. Meron ditong bring. Meron ditong voice. Meron ditong shepherd. Okay, so isa-isahin natin. Ano ang ibig sabihin ng sheep? The elect people of God. No? Bakit sinawag nating elect? Bakit hindi the saved? Bakit? Any idea why sheep means elect and not saved? Dahil pag sinabi mong saved, hindi, pag sinabi mong saved, you are talking about yung present, yung naligtas na. Samantalang pag sinabi mong elect, yung hindi pa naliligtas kasama sa sheep. Kasi yung sheep, pag sinabing tupa ng Panginoon, merong lost sheep. Hindi pa ligtas yun, lost yun eh. Tapos meron namang sheep na found or saved. Ibig sabihin, nakaintindi na, narinig na yung boses ni Kristo, kaya pumunta na ron sa kawan. Ibig sabihin, naintindihan na niya yung tunay na doktrina, yung ebanghelyo. Nag-identify na siya ay Kristiyano. So, yun yung sheep na saved, na found. Pero merong lost sheep. Yun hindi pa tapos ang salvation, so marami pang sheep. Pero lahat ng sheep, whether saved or lost, elect yun. Intindihan natin? Okay. So, pag sinabing sheep sa Bible, dyan, sa context na yan, sa John chapter 10, pag sinabing sheep, yan yung elect. What about fold? This fold. Pag sinabi ng Panginoon, dyan sa John 10:16, this fold, yung kaharap niya, yung mga ligtas na, yung unang-una, yung mga disciples. Puro mga Hudyo yun eh. Diba? Tapos, sabi niya, wag muna kayo pupunta doon sa mga Gentiles. Tsaka Samaritans, wag muna. Go not into the way of the Gentiles. Because salvation is of the Jews. Doon muna tayo. Kaya anong sabi ng Panginoon? Nagbiling siya sa Acts 1:8, you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea. That's the first. Then in Samaria, and then under the uttermost part of the earth. See? Ganon din sa Matthew chapter 28. Go into all the world, preach the gospel to Tapos, ano ba yun? Meron sinabi ron na mauna yung Jerusalem eh. Yung Acts 1:8 na nga yun. Okay. So, sa Christ fold, this fold, ang inuna ng Panginoon is yung Jews. Yung mga Jews muna. Pag muna kayo pumunta sa Gentiles. Of course, during the time of the Lord Jesus Christ, may nasasave pa rin na Gentiles. Centurion. Diba? Yung centurion sabi, wag kang, I'm not worthy to receive you into my house. So, yung Syrophoenician woman, sabi niya, hindi dapat na kinukuha yung para sa mga anak at bibigay sa mga aso. So, Gentile yun. Pero naligtas. So, hindi pa rin ang grace of God eventually para sa lahat, subalit, primarily, dun muna sa Jews. So, yun yung this fold, the Jewish race. Then, other fold, yun na yung mga, the world. Buong mundo na, worldwide na. Kaya hindi totoo na ang Panginoon sa Kristo para lang sa Jews. May mga nagtuturo na ganyan. No? Ang Panginoon daw para sa mga Jews, propeta ng mga Hudyo. So may propeta rin para sa Arabo, propeta sa Pilipino. Sino propeta ng Pilipino? Si Rizal? Hindi. Yeah. So the Lord Jesus Christ is for the whole world. And
Sabi niya, other fold, other sheep I have which is not of this fold. Pero magkakaroon ng one fold. Okay, so may mga elect sa Jews, may mga elect sa Gentiles. Christ will bring them. Ano ibig sabihin nung them also I must bring? Kasi hindi pa ligtas lahat. Kaya, ibig sabihin nung dadaling ko rin sila sa kaligtasan. So, eventually, lahat ng hinirang ng Diyos na maligtas ay maliligtas. Kaya nga sila hinirang para maligtas. Hindi magpe-fail ang Panginoon. Pagka gusto niya iligtas, kahit walang tumatanggi sa kaligtasan. No? Walang binibitbit ang Panginoon, tapos, ayoko maligtas, wag, ayoko. Hindi ganun. Kundi, first, He works on the heart. So that you are made willing. You understand your problem. You understand you need salvation. You know you are in darkness. And you need light. Kaya pagdating nung light of the world sa'yo, igagrab mo siya. Dahil ready na yung puso mo to understand Him. So, siya yung nagko-cultivate, siya yung nagbibigay ng matabang lupa. Hindi ka pusong bato pag dumating ang Panginoon. Christ will bring them. Christ's voice is heard. Sabi, they shall hear my voice. Ano ibig sabihin nun? Yun yung Christ can hear we can hear the voice of Christ. How? Yung Gentiles, tayo, paano natin narinig ang boses ng Panginoon? Through the Scriptures. Through the Scriptures. The Holy Spirit talks to us in our hearts, and He uses the Scripture, the Gospel in the Scriptures to talk to us. Lahat tayo na nagsasabing ako'y ligtas, kinausap ka ng Panginoon at one point in your life. No? Hindi naman narinig ng tenga mo. Ang nakarinig yung puso mo. No? Pag hindi pa narinig ang Panginoon, hindi pa masabing narinig ko na nga ang boses niya, no? Ibig sabihin, hindi ka pa niya kinakausap. Baka elect ka, pero hindi ka pa tinatawag. So, pag narinig mo yan, kahit ano pang condition mo, sitwasyon mo sa buhay, God will give you salvation. So, that is calling unto justification. What is justification? Ano sa Tagalog justification? Pag-aaring ganap. Ano ibig sabihin ng pag-aaring ganap? Batang Jasper. Ano yung pag-aaring ganap? Ay, ikaw batang Pag-aaring ganap, inaring ganap. Ano ba yung ganap? Kini-English no? Ha? Ayun nga, tama, English yun ganap. Ibig sabihin, Tagalog din ang definition ng Tagalog. Ganap na. Ano yung naganap? Ganap ka na. Tapos na. Ano yung natapos? Pag-aari. Pag-aari ka na. Okay. Ano yung natapos? Ano yung natapos? Natapos mo na lahat ng dapat tapusin para ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, hindi yung ginawa mo. Inari. Ano yung inari? Inako. Ipinasa, ibinilang. Kahit hindi ka naman pasado, ibinilang ka na, ganap ka na. Kaya yung magandang Tagalog yun inaring ganap. No? Nakaganap ka na, pero hindi ka ang gumanap. Inaring ganap ka lang. Yun ang justification. So, justification is by grace through faith, not by works. The proof of justification is faith, not works. Okay?
So that is when you hear the voice of Christ. When you say you are complete. When you are saved. You are complete. You are now righteous. You are now justified. Wala ka ng sala sa aking harapan. Pag narinig mo yan, save ka. Onefold means all the saved in one family. Dito marami nagkakamali. Ba't nila sinasabi na pag dinala ka ni Kristo dito sa kawan ni Kristo, ibig sabihin, maliligtas ka dahil dinala ka sa iglesia ni Kristo. Okay? Hindi po ang ibig sabihin ng onefold is one church. Ang ibig sabihin ng onefold, one family, one kingdom. The kingdom of Christ. One family, the family of God. But not one church. Because church is physical. Okay? While family is spiritual. Ano nangyari dyan? Okay, so, bakit hindi pwedeng church? Because church is physical. Hindi ka pwedeng pumasok sa church kung wala ka pang baptism. At sa church, halo-halo ang tao. Diba? Halo-halo. Ngayon, pag sinabi mong invisible church, wala ka makikita sa Bible na may invisible church. There's only one church, one kind of church, and that is a physical church. It is a church which gathers like this. There's no invisible church concept. What is invisible, you cannot see, is the family of God. So, tayo lahat ng ligtas dito, we belong to the family of God. We belong to the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So that is the fold, not the church, the kingdom or the family. Yun ang fold. And lastly, you will be under one shepherd. All the same, has one master, not one pastor, not one pope, not one overseer, but one master. And that is the Lord Jesus Christ, the shepherd. So, lahat, ang John 10:16 ay hindi pwedeng gamitin na patunay na may hula na dadating na isa pang church na nabuwag yung ginawa ni Kristo, kaya meron pa siyang sinasabing another fold, means another sheep na dadaling niya sa isang fold. Ibig sabihin niyan, merong dadating na bansa tatatag ng Panginoon ng iglesia. Malayo. Pagka bin-breakdown mo yung verse, makikita mo yung katotohanan. Pero pag nakinig ka lang sa paliwanag ng ministro, ay maliligaw ka. So, ang sikreto, ano ang sikreto sa mga kulto? Look at the scripture, then break down the scriptures. Alam niyo yung picture ng Panginoon? Breaking of bread. No? That is a picture of looking at the scriptures and breaking it down. Kasi mahirap kumain ng ganyang kalaki tinapay. Mabubulunan ka. No? Si Margo lang ang kumakain ng ganyang tinapay. So tayo, pira-piraso. Pirasoin mo, sausaw mo sa kape, lalo nang malambot yan, sarap kainin. No? So, pira-piraso. So, yan, John 10:16, ganyan. O, hati-hatiin mo. Sheep, fold, other fold, bring, voice. Diba? Pero pag kinuha mo ng isang buong verse, tapos dadaling ka sa encyclopedia, dadaling ka sa kung saan-saan, ay, wala na. Ando na yung problema. Panligaw na talaga yun. Now, there is another explanation. Sabi, whom does Christ refer to as his other sheep? So, they are trying to explain John 10:16. Sino yung other sheep?
At ginamit nila yung Acts 2:39. So, basa tayo ng Acts 2:39. Brother Christer, basahin mo nga yung Acts 2:39. Acts 2:39. For the promise unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Okay. The promise is unto you, referring to the people na kaharap ng Panginoon, ni Peter. No? Unto you and unto your children. So, yung pa rin kaharap niya. Tsaka yung mga susunod na henerasyon. Puro mga Jews pa rin yun. And as many as will, God will call from afar off. Tayo na raw yun. Pilipino na yun. Yung afar off. Tayo yung malayo eh. Ha? Ano ba yung Acts 2:39? Afar off, meron. Ayun. Okay. So, yung afar off, sa kanila naman, yung translation nila are afar off place, ay galing sa malayo. Oh. So, computein mo. Ano ang pinakamalayo mula sa Israel? Pilipinas! Pilipinas yan! Diba? Oh, hindi. Ang Acts 2:39 ay natutupad at naintindihan mo pag binasa mo yung Romans 9:24. Now, ironically, meron din silang Romans 9:24 dito. Pero, binaluktot nila yung ibig sabihin ng Romans 9:24. Sabi rito, sino ang pinatutukoy ni Apostol Pedro na mga tinawag? The Jews and the Gentiles who became members of the Church of Christ. Yung siningit nila yung pangalan nila ron. No? So, yung mga Hudyo at mga Hintil na naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, yun daw yung mga galing sa, ayun daw yung mga tinawag. Okay. So, hindi tayo naniniwala dyan. Sapagkat ang paniniwala natin ay ang Acts 2:39, maintindihan mo sa pamamagitan ng Romans 9:24. Basahin mo yung Romans 9:24, Brother Dominic. Romans 9:24. Even as whom he hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Yun. So, even us, whom he has called, not of the Jews only, but of the Gentiles. Anong ibig sabihin ng afar off? The Gentiles. Not the Filipino. Diba? Ang gusto nilang pakahulugan doon sa afar off is the Philippines. Samantalang, if you will read Romans 9:24, it says, tinawag yung mga Jews, tapos tumawag din ng mga galing sa malayo. Yung outside Jerusalem is already far. Any country or any kind of people outside the Jewish people, those are the people whom God is calling from afar off. So, kung asaan man yan, basta nasa labas yan, hindi yan Hudyo, yun na yun. Hindi yan nagre-refer sa isang place, sa isang isla, or sa isang bansa na darating, kundi sa isang lahi na hindi Hudyo. Lahat ng lahing hindi Hudyo ay mga Hintil. So, tama rin, mga Pilipino rin. Kasi Hintil tayo. Pero hindi ibig sabihin, Pilipino lang. Exclusive. Philippines lang mag-uumpisa. So, dinefine nila dito. Now, they will use the Moffat version. No? That afar off in Isaiah 43:5. Basahin po natin. Ladies naman. Sir Gigi. Isaiah 43:5. Isaiah 43, verse 5. Fear not, for I am with you. I will bring thy sleep from the east, and gather thee from the west. Sinabi ba from the Far East?
Ano sabi? Sister Gigi. I will bring thy seed from the far east. Ano? East lang. Oo. So, kahit kumuha ka ng 100 translation, puro east lang yon. Itong bukod tangi lang, itong Moffat, tinranslate ng far east. Hinahanap ko, bakit kaya niya tinranslate ng far east? Hindi naman siya Pilipino. No? Si Moffat ay isang taga London. No? Bakit kaya naisip niya na i-translate yun far east imbis na east? Samantalang lahat ng scholars puro east. No? At ang hindi ibig sabihin ng east Philippines. Kahit nga far east, di rin Philippines eh. No? Tinrace nila eh, asan ang mas malayo, Japan o Pilipinas? Mas malayo yung Japan eh. Kung isang pag-uusapan from Jerusalem, nung tinrace nila, sabi nila, may island of Japan na mas nakausog sa Pilipinas. Kung pag-uusapan yung talagang physical location. So, dapat si Manalo, hapon. Okay. So, kaya Pilipino siya, so hindi pa rin siya lumaglag doon, hindi pa rin siya bagay dito. Anyway, sabi nito, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Ganyan daw yun. So this is the new translation of the Bible by James Moffat. 1950. Yan. So yun daw ibig sabihin nun. Which we object because lahat ng nagtatranslate, wala namang nag-translate ng Far East, kundi East lang. So, the ink quotes the verses but twists the explanation. Magaling sila sa verse. Matatalino sila, sabi, kabisado nila. Wala tayong masabi. No? Parang chess yan eh. Pagka pawn to king 4 din siya. Kabisado na niya kung saan pupunta pagka nag-knight to king bishop trick ah. Alam niya na yung susunod na tira niya hanggang mamati ka. Pero, that is intellectualism. That is not being spiritual. Because you only tie the words. No? Pag tugtungin mo lang yung mga words, tapos Tagalog pa, kaya sila nananalo. Duktong. Now, Isaiah 43:5 does not refer to the Philippines. Sabi rito, which country in the Far East is referred to in the prophecy of Isaiah? Ito na, gumamit na siya ng encyclopedia para patunayan, hindi na Bible, para patunayan na ang Far East Philippines. Nakalagay sa page 445 ng Arthur Bo Preston, ano ba to? World History. 1942. 1942 pa to. Baka pag-update nito, iba na ang Far East. No? Sabi nito, the Philippines were Spain's share of the first colonizing movement in the Far East. Yan. So, sabi ng encyclopedia, saan ang Far East? Malayong silanganan. Saan yun? Sino yun? Anong bansa yun? Pilipinas. It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root. Yan. Now, ano masasabi natin? Pagka ang isang mangangaral ay papatunayan ang isang doktrina na napaka-importante at ang pinaka-key or susi para maging totoo yung tinuturo niya, wala sa Bible, kundi nasa encyclopedia. Basahin natin ang Isaiah 8:20. Yan. Brother Rex, ikaw nga magbasa. Isaiah 8:20.
Isaiah chapter 8, verse 20. To the law and to the testimony, they speak not according to his word. It is because there is no light in them. Yun. Pagka daw ang isang mangangaral ay nangangaral hindi ayon sa banal na kasulatan. Okay, kalahati or sabihin natin 95% ng basihan banal na kasulatan. Pero yung 5% na pinakasusi para maging totoo yung kanilang doktrina, hindi galing sa banal na kasulatan. Kasi pag hindi mo napatunayan na ang prophecy sa Isaiah or sa ng Panginoon na I will gather my sheep from the far off is the Philippines, wala na iglesia eh. Wala na, basag na sila eh. Pagka hindi nila napatunayan na ang Far East ay Pilipinas or na-disconnect yan, na yung afar off is the Far East, na-disconnect mo yan, tapos na ang usapan. Sira na lahat yan. Hindi na sila totoo. Susi yun. Ang susi nila, hindi galing sa Bible. Galing sa encyclopedia. Ngayon, applicable na ngayon ang Isaiah 8:20. Ngayon, ikumpara natin sa Baptist. Dito ba meron tayong tinuturo na pagka hindi napatunayan sa encyclopedia or sa history or sa science, hindi na totoo ang church na to? Yun ang pag-isipan natin. Kasi yung standard na ipinapataw natin sa ibang church, dapat standard din na ipinapataw natin sa ating church. Sa mga katwid, meron ba tayong tindig na kapag inalis mo lahat ng aklat, yun, magandang pamantayan yun. Alisin mo ang lahat ng aklat, huwag kang magko-quote sa ibang aklat, Bible lang. Totoo pa rin yung tindig mo. Mapapatunayan mo pa rin na ikaw ay totoong church. Pwede ba yun sa BCA? Pwede ba yun sa iglesia ni Manalo? Hindi. Pag tinanggal mo yung encyclopedia, hindi mo na alam asan ang Far East. Pag tinanggal mo yung compass, pag tinanggal mo yung mapa, meron ngayong bagong movement sa mga Baptist. Natanong na ako 2 beses, Pastor, anong masasabi mo rito? Sabi niya, ano ba yan? The earth is flat. Sabi ko, ba't yung pinag-i-aksayan ng panahon yan? Whether the earth is, sabihin na natin, whether the earth is flat or round or triangle or square, the gospel of the Lord Jesus Christ should be the message that we are bringing to the world. Hindi, anong shape ng earth? Anong pakialam ng shape ng earth kung sa kaligtasan ng tao? Hindi, kailangan, Pastor, kasi sasabi sila na mali ang Bible eh. Kaya kailangan mapatunayan natin na flat ang earth para tama ang Bible. Hindi, ako. Tama ang Bible. Kahit na yung science ay mag-disagree, tama pa rin ang Bible. So, minsan nadidistract yung mga Kristiyano, nadidistract sa iba-ibang issue. No? Kagaya nung isang kaibigan ko, yung fidget spinner. Huwag kayo maglalaro ng fidget spinner kasi 666 yan. Nilagyan nila ng 6 yung bearing eh. 3 6. Antichrist yan. Kaya masama yan. Sabi ko, kaya 3 yan. Ba't 3? Kasi pag 4, mahal na kasi 4 na yung bearing. Yun ang reason. Pag 2 naman, pangit mag-spin. Kaya 3, maganda. Maganda yung rotation. Yung electric pan niya, 3 eh. Di ba? So, huwag niyong lagyan ng occult meaning yung ordinaryong laruan. Although may mga laruan na may occult. Okay. So, yan ang hamon natin. Isaiah 8:20. If they speak not according to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, because there is no light in them. Tanggalin mo lahat ng
extra resources. Bible lang ang pag-usapan natin. Mapapatunayan mo pa ba yung church mo? Hindi na. So, dun ang bagsak. Okay? That is to prevent truth decay. Go to the Bible. Yan. To prevent truth decay, go to the Bible. Yan. So, ito na yung huli nating slide. Try to refute these points.